Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. And kung first time mo po dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang po tayo nakatambay dyan as watching, but tayo po ay active din na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awit. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Oh. Blessed be your name on the road marked with suffering, through the stain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name.
doors closes in, Lord, still I'm gonna sing. Blessed be the name of the Lord. Come on, church. Blessed be the name. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, blessed be your name. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Oh, you give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Oh, blessed be the name of Jesus. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig po tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na habang nakikinig po tayo ng message, tayo po ang mag-focus. Huwag po natin hayaan na tayo po ay may distract habang nakikinig po tayo ng message for tonight. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the 144 leaders of CGS Las Piñas under Analyst Net, a leader of leaders, one of the School of Leaders One teacher, and a professional. Let's welcome Jonaline Araniego. Good evening mga ka-bonfire. Good evening po sa lahat ng mga nanonood ng ating bonfire night tonight. At binabati ko rin po syempre yung ating mga pastors na nanonood ngayon. Nagpapasalamat po ako sa privilege na ibinigay ng aming senior pastor, ang aming spiritual father si Pastor Rami, ganun din po ng aming spiritual mother si Ate Del. Salamat po sa pagkakataon muli na nagamit po dito sa ating bonfire night. And also, nais ko rin pong batiin ang aking mentor. Maraming salamat din po sa pagtitiwala kay Ate Ana for giving me this opportunity na makapag-share po sa ating bonfire night tonight. And also sa lahat po ng nanunood, sa ating mga leaders, disciples, and of course sa mga invites na nadako dito sa ating page para po panoorin ang ating bonfire night tonight. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy sa atin pong mensahe ngayong gabing ito, tayo po muna ay magbukas sa panalangin. Let us pray po. Purihin ka, O Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa oras muli na ito na ibinigay mo sa amin, Lord God, para po makinig ng inyong mga salita. At sa gabing ito, Lord God, sa aming bonfire, we pray, Lord God, for wisdom from you, Panginoon. Na tunay nga yung bawat mensahe na aming maririnig, mangusap ka sa bawat isa. Let this message, Lord God, give strength, courage, Lord God, sa lahat ng mga disciples, lahat ng mga leaders, Panginoon, to soar high for your glory, Lord God, for us to take the challenge, Panginoon, ng discipleship. Maraming salamat, Lord God. We pray for your intervention sa amin. Banal na Espiritu Santo, kumilos ka po sa akin sa gabing ito, Lord God. Ikaw ang kumilos. Ikaw po ang mangusap sa gabing ito. Maraming salamat, Lord. This I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.
Ayan. So, sa atin pong mensahe ngayong gabi, ito po ay tungkol sa pangunguna. Marami po kasi na mga tao na merong fear pagdating po sa paglilid o sa pangunguna. Sa anumang aspeto kasi ng buhay natin, mas madali kapag ikaw ay follower lamang. Yung hindi po ikaw yung nasa frontline, hindi ikaw yung humahawak ng mas mabigat na responsibility. Kumbaga ikaw ay tagasunod lamang and there is someone who lead you. Halimbawa po sa tahanan, yung mga magulang natin, they are the one who is responsible to provide for us. Sila yung nagtatrabaho, nag-iisip ng mga bata pa tayo kung anong maipapakain sa atin, kung paano tayo mapapalaki, kung paano tayo mapapag-aral. But yung mga anak, kadalasan ng responsibility lamang ay to go to school, and yung mga daily tasks sa tahanan, kumbaga mga simpleng bagay lang, and bilang mga magulang, mas mabigat ang responsibility nila, kahit po sa corporate world. Ayan, yung mga managers and mga bosses natin, they are looking up or sila po yung nangangasiwa o tumitingin sa buong team nila. Kumbaga, they have this bigger responsibility. Para mag-take lead doon sa team nila. Pero yung mga staff, usually, yung mga nasa rank and file position po, ang task lang nila or ang responsibility nila is the task that they have, a specific task na inassign sa kanila. Pero po yung the whole responsibility, yan po ay hinahawakan o pinangungunahan ng mga manager o mga leaders nila. Ayan. Pero syempre sa buhay po natin, even sa normal na buhay ng isang tao, hindi naman tayo mananatili na palagi lang tayong tagasunod. Mararanasan natin or there will be an instances on our life that you will need to take the lead. Or kaya ikaw yung kailangang mag-take in charge in the absence of those na nasa taas mo. For example po, sa isang tahanan, kung ang isang buong pamilya, yung nanay, yung mga anak, meron pong tatay na naghahanap buhay. Pero there are instances na nangyari, for example, nawala si tatay. Yung nanay biglang nagkaroon ng responsibility to raise yung family nila by her own. O ganun din, sabihin na natin sa mga anak na bigla na lang hindi inaasahan ay nawala ng mga magulang. Usually, yung mga panganay na kapatid, sila yung nagkakaroon bigla ng responsibilidad na iniisip nila, am I going to handle this? Kaya ko ba to? Diba? So minsan may mga pagkakataon na ganyan or even sa corporate place natin, yung manager mo biglang nag-resign. And then you are next in line. Ikaw yung inaasahan to take the lead, to take the position to lead. So ano yung magiging response natin? Kadalasan marami po natakot sa ganyan. Dahil nga maraming mga tao, they wanted just to be follower, manatili doon sa comfort zone nila. Pero halimbawa, merong pagkakataon sa buhay mo na wala kang choice but to take the lead. Paano ka magre-response? Ano ba yung dapat mong gawin? Now, let us look on the life of Joshua. He is one of those so-called assistants who was chosen by God to take the lead in replacement of his master, Moses. Ayan. So let us read po sa Joshua chapter 1, verse 1 to 2. This is in ESV version po. Sabi po dito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all his people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Ayan. So sabi nga dito, Joshua, sabi ng Panginoon kay Joshua, yung aking lingkod na si Abraham ay patay na. Now, ikaw Joshua, bilang ikaw yung next in line kay Abraham, ikaw yung assistant ni Moses. Ayan, ikaw yung next in line kay Moses. Ayan, so ikaw ngayon ang inaatasan ko, na mag-lead sa mga Israelites papunta dun sa lupang pangako na ibinibigay ko sa kanila.
Ayan. Kaya nga po, ang tema po natin sa gabing ito is arise and go over, a call to step up. Yan. Sa buhay po ni Joshua, sinabihan siya ng Lord na arise and go. Sinabihan siya that he need to step up to take the lead dun sa position na iniwanan ni Moses. Ayan. When God asks us to arise and go, why should I step up and take lead and accept the responsibility? Kasi ito nga po yung minsan nagiging problema sa atin, yung problema ng pag-accept ng responsibility. For example, sa mga disciples until now, matagal ng disciples pero until now, wala pa rin yung courage to take the lead. Now, like kagaya ng ginagawa po or pagkausap ng Panginoon kay Joshua, the Lord is talking to us now, na kailangan na natin to step up, to take the lead. Ayan. So, bakit nga ba? Why should I step up and take the lead and accept the responsibility? Unang-una, sabi po dito, God chose and qualified you. Yan. Sabi nga, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Yan. So, ibig sabihin po, ang Diyos mismo ang pumili at nag-qualified sa'yo. Yan. Hindi ka niya pinili, kasi minsan may mga ganun tayo, inferiority. Hindi ako magaling, hindi ko kaya. Pero sabi nga, hindi ka niya pinili kasi magaling ka. Kundi pinili ka niya kasi pinagaling ka na niya. It is God who prepares for you to do that. Sabi nga, hindi ka niya pinili dahil karapat-dapat ka. Pero dahil sa nilinis ka na ng Diyos at ginawa ka na niyang karapat-dapat. It is not about our capability. Hindi po ito tungkol sa capacity natin or capability na meron tayo, but it is His power in our life. Ayan. Before Joshua was told by God to take the lead as replacement po kay Moses, He already prepared Joshua to take the role of leadership. Kung mapapansin natin, kapag binasa po natin yung mga nangyari before po na ibigay ka Joshua, yung pagiging leader ng Israel, unang-una, nung nandyan pa si Moses, si Joshua pong inatasan to take lead the fight against the Amalekites. Ayan, makikita po natin yan sa Exodus 17, 8-13. So, si Joshua po ang nanguna, doon sa battle sa mga Amalekita. Ayan. And also, sa longer year na naglilid si Moses sa mga Israel, also, Joshua is the one who assist Moses. Ayan. Si Joshua po kasi yung assistant ni Moses. Ayan. Sa atin po, alam din ng Diyos ang kapasidad ng bawat isa sa atin. At hindi kanya pagkakatiwalaan ng mga bagay o ng isang responsibilidad kung alam niya na hindi ka pahanda. Yan. Bago talaga tayo dumating sa panahon ng buhay natin na mag-take over na tayo to lead, may mga test actually at circumstances sa buhay natin na maglilid sa atin to be ready to the leadership. Ayan. So maaaring bago ka ilagay ng Lord sa posisyon ng paglilid, marami kang mga pagsubok na pagdaraanan. Ayan. Kaya nga sabi, anuman yung mga training na dumarating sa buhay natin, kailangan talaga paghusayan natin. Isa sa mga training na ginagawa ng Lord, maging mabuting katiwala sa mga maliliit na bagay na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Ayan. Magsisimula po tayo talaga na maging responsible, maging accountable doon sa mga maliliit na bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ayun, dapat tayong maging masunurin na gawin ang mga normal na ginagawa dapat ng isang disciple. Yan. Kailangan talaga, isa kasi sa preparation ng Lord yan for us na maging responsible or maging accountable pagdating sa mga basic lifestyle natin. Kailangan kasi tayo muna maayos tayo Kailangan maging committed tayo. Ano ba yung mga basic lifestyle ng disciple? Yung pag-share ng gospel, ayan. Yung ating devotion,
Yan. So, ang ating prayer life, dapat maging committed tayo dyan. Yan, sa ating mga gawain, sa ating simbahay, sa ating mga cell groups. Ayan, and syempre dun sa mga training and process natin, if tayo mismo, we can lead ourselves na maging committed sa mga bagay na yon, darating ang time na pwede ka ring pagkatiwalaan ng Lord na maging committed sa pangangalaga ng iba because you are responsible enough to take lead of yourself. Ayan, sa atin po kasi magsisimula yan eh. So yung obedience, yan, sa atin po dapat nagsisimula yan. We must start on ourselves. Unang-una, to demonstrate a life of obedience. You cannot ask the people na pangungunahan mo in the future, kung ikaw mismo ngayon, you cannot practice obedience and submission. Yan. Kaya mahalaga po yan. Sabi, demonstrate a life of obedience, to live a life of worship, and demonstrate a great faith. Yan. Tayo po mismo, we cannot impose sa mga tao natin to have faith with the Lord. Pero sa atin mismo, sa sarili natin, yung faith natin, wala doon. Sinasabi lang natin na I have faith with the Lord. Pero hindi makikita or hindi nakikita sa pamumuhay natin. And yung mga bagay po na yon, habang tayo inaayos ng Lord, yan po ay part ng training ng Panginoon to ready us, to become or to step up pagdating sa leadership. Kaya nga naniniwala ako na isa sa part ng training sa atin ng Lord kung paano tayo sumunod at magpasakop doon po sa mga authority na inilagay sa atin ng Panginoon. Kasi if every time na pagsasabihan po tayo ng leader natin na gawin mo to, mag-devotion ka, tapos ang laging response mo ay lagi kang may doubt, lagi kang hesitant, sumunod, o kaya laging may rebellion, parang nangyayari, palagi mong nafe-fail yung preparation ng Lord sa buhay mo para ikaw ay maging isang ganap at mahusay na leader, Kasi doon po magsisimula yan sa mga basic na dapat nating natututunan. Because of what we are, yun din po yung maibibigay natin sa mga tao sa baba natin. Ayan. And God already gave us His Word. Yan. Para may gabay tayo all throughout our journey. Part din po ng preparation yan ng Lord sa pagpili sa'yo. Hindi naman tayo inalaw ng Lord na mag-lead ng unequipped. Talagang in-equip tayo ng Lord. Kaya nga, laging ini-impose sa atin ng mga leader natin, do your devotion, meditate the Word of God, pray. Yung mga bagay na yan, isa yan sa mga preparation sa atin, na ang kailangan natin, every time we do that, isa puso talaga natin. Isa buhay natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Diba, sabi nga sa Joshua 1:8, meditate the word of God day and night. Para para carefully masunod mo yung mga nakasulat doon. Sabi nga, do not depart from it, be careful to do everything written in it. Ayan. So that is how God prepares us. Talagang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, you will increase wisdom, you will increase your faith, your relationship with the Lord. Yan, malaki po yung impact ng mga devotions natin. Ayan. And about our fear naman po, of stepping up and taking the lead, we must not focus on our own weaknesses, but on God's strength. Sabi nga sa Philippians 3:14, sabi, I can do all things through Christ. Ibig sabihin po ay magagawa ko ang lahat, hindi dahil sa sarili kong lakas, but dahil doon sa lakas na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Magagawa ko ang lahat dahil sa lakas na nanggaling sa Diyos. Ayan. So kaya nga po dapat wala ng fear, wala ng doubt. Magagawa ko ba to? Kaya ko ba talaga to? Hindi pa ako handa. Pero sinasabi ng Diyos sa'yo, because He is giving you the opportunity to lead, ibig sabihin, inihanda ka niya na para dyan. Handa ka na. Kailangan mo lang panampalatayanan yon, kailangan mo lang paniwalaan yon, at mag-obey sa tawag sa'yo ng Panginoon. Ayan. So wag natin laging sinasabi na hindi natin kaya. Siyak na inihanda na tayo ng Panginoon, and He will make you qualified for every task na ibinibigay niya sa'yo. Wala kasi tayong magagawa kapag laging daing ang response natin kapag may pagsubok. O kaya kapag merong mission or may task na ibinibigay sa atin ng Lord. Hindi makakatulong for you to finish that task na ibinigay sa iyo ng Panginoon if you will keep on complaining.
If we will keep on focusing na hindi natin kaya, and if we will keep on focusing doon sa mga limitation na meron tayo. Sabi nga, if God put you in it, He put it in you. Inilagay na yan sa'yo ng Lord. Even if you don't like it, even if you think you are not ready for it, and you feel you don't have what it takes to get through it. Ayan. And sa second point po, sabi nga dito, God has already promised possession and victory. Bukod sa pinili ka ng Lord at inihanda ka na niya, actually, yung pag-possess nung pinapagawa ng Panginoon at yung victory, ibinigay na rin ng Lord sa'yo in advance. Ayan. So pag binasa po natin yung Joshua chapter 1, verse 3 to 6, yan, ESV version pa rin po ito, sabi po dito, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you. Just as I promised to Moses, from the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. Verse 5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Yan. Sabi nga dito, hindi pa man din napapasayo, pero God already said, nilaan ko na yan para sayo. Ibig sabihin, naka-ready na po. Promised land is there, ang kailangan mo na lang ay sumunod at i-conquer yon. Sabi nga ng Lord dito, gaya ng pangako niya sa mga Israelita through Joshua's leadership. No, pag binasa po natin sa Tagalog, medyo maganda po sa Tagalog, ma-emphasize natin, ano ba yung sinasabi ng Lord kay Joshua? Sabi nga dito, in verse 3 po, Joshua 1 verse 3, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain iyong mararating. Hindi sinabi ng Panginoon na kailangan mo pang pagtrabahuhan. Though may gagawin tayo o may gagawin sina Joshua yun nung time na yon, pero nandoon ang assurance ng Lord na yung lupa na yan, sa inyo na yan. That promised land belonged to the Israelites. Yan. So, ibig sabihin nandoon na yung confirmation. Nandoon na ang assurance ng Panginoon. At in verse 5, sabi po dito, walang makakagabi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. No? Bukod po doon sa pag-possess ng land na pupuntahan ni na Joshua, nandoon na rin ang assurance ng Panginoon na sasamahan niya sina Joshua. Sabi nga, bibigyan kita ng victory. Sabi niya pa dito, walang makakagapi sa'yo. Yan, walang makakatalo sa'yo. Yan. So, ibig sabihin, ang kailangan talaga lang natin ay wag mong pagdudahan kung kaya mo. Dahil sabi ng Lord, kung hindi mo pa man naaangkin, binigay ko na yan sa'yo. No? For example, sa pag-win natin ng mga tao sa Panginoon, minsan iniisip natin, ay parang hindi ko kaya. Parang hindi siya magre-response. No? Pero hindi tayo ang makakaalam nun kung ang mga tao na yan ay magre-response if they are really belong to God. Pero ang sabi lang ng Lord, basta gawin mo, no? Sasamahan kita. Ayan. So, ibibigay ko sa iyo ang victory. No? Ang mahalaga lang talaga, ipag-pray mo yan at i-acknowledge mo at i-claim mo sa sarili mo na ibinibigay na yan sa iyo ng Panginoon. Kailangan mo lang maniwala. Okay, but this doesn't mean na wala kang gagawin. Hindi naman syempre porket na, okay, promised land belong to us, no? Automatic ba nung sinabi ng Lord na, okay, para sa inyo yan Joshua, mga Israelita, ang promised land, pupunta na lang kayo doon at pananahanan nyo? Hindi. Meron silang conquest na gagawin. No? Nakipaglaban sila, may battle na ginawa sina Joshua for them na makonquer yung promised land. Yun. Sa atin din, hindi magiging madali ang lahat. No, meron tayong mga pagsubok na pagdaraanan, no, to conquer our promised land. Ayan, pero sabi nga ng Panginoon, kailangan lang talaga sumunod tayo sa Kanya, no, magtiwala. Yung faith natin, gagawan natin ng action. Because sabi nga, faith without action is dead. Hindi mo makukuha ang bagay na ipinangako sa iyo ng Lord kapag hindi ka rin nagtrabaho.
Diba? Kailangan kasi throughout those journey na you battle, no, you face the battle or those challenges na kakaharapin mo as you conquer your promised land, no, kagaya ni na Joshua, kailangan talaga ay nandoon ang pagsisikap mo, nandoon ang pananampalataya mo sa Panginoon. Ayan, kaya palagi nating sabihin ito, sa mga sarili natin. Ayan, kailangan kong magpakatatag. Ayan, so, sige, i-comment po natin sa comment section natin, kailangan kong magpakatatag. Ayan, lalakasan ko ang aking loob. Ayan. Panahon na para mamuno ako. Hindi ako duwag, kasama ko ang Diyos, ang tapang ko ay mula sa Diyos. No? Kailangan nating ipaunawa o sa mga sarili natin, no, lagi nating i-confess sa sarili natin na meron akong tapang na nagmumula sa Diyos. At hindi ako kailangan maduwag kung ano man yung mga circumstances na dumadaan sa way ko para magawa kung ano yung task na ibinibigay sa akin ng Lord to take charge or to take in charge. Ayan, and for number 3, sabi nga dito, God is with you wherever you go. Ayan, bakit ka pa matatakot to step up? No, to take lead para tugunan yung panawagan sa iyo ng Panginoon. Ang pangako naman ng Lord is God is with you kahit saan ka pa man pumunta. No? Sabi nga sa Joshua 1:9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not dismayed." Or do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Tandaan mo ang bilin ko. No? Basahin po natin sa Tagalog. Sabi dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yan. Dapat talaga ay nandoon ang paniniwala natin na as we do the mission or vision, as we do our assignment na ibinigay ng Panginoon, hindi natin to gagawing mag-isa. No? Through the help of those people around you na inilagay sa iyo ng Panginoon, and of course, because kasama mo ang Panginoon throughout your journey, magtatagumpay ka kasi sasamahan ka niya. Ayan, ang kailangan lang talaga ay kilala mo ang Diyos na meron ka. No? Minsan kasi may mga tao na kaya hindi nila magawa-gawa ang vision kasi nandun lagi ang takot. Nakatingin sila sa mga circumstances, nakatingin sila sa mga giants na pwede nilang harapin. Pero nakalimutan nila na ang Diyos na meron sila ay Diyos na makapangyarihan. No? Minsan ang focus natin nasa tao. Minsan ang focus natin nasa circumstances. Baka mahirap gawin, baka hindi ko kaya, no? Pero dapat as we do the assignment, dahil ang Lord ang nagbigay ng assignment na to, ang focus din natin ay nasa Panginoon. Na alam natin na God will help us, no? God can do miracles. Ayan. Yung paghati ng Lord sa dagat na pula para makatawid ang mga Israelita sa pamamagitan ng leadership ni Moses, hindi naman yan kwento-kwento lang. Nangyari talaga yan. At wala kahit sino mang tao na makakagawa yan, ang Diyos lang. So, yung mga wonders na ginawa ng Panginoon, no, doon sa mga Israelites para makalabas sila sa Ehipto, hindi yun kwento-kwento lang. Nangyari talaga yan. So makikita natin, grabe, ganun ka makapangyarihan ang Diyos na meron ako. No? Gawin na lang nating simple sa buhay natin mismo. Ano ka noon? At ano ka na ngayon? Kung papaano binago ng Lord ang status ng buhay mo, kung papaano binago ng Lord ang pananaw mo, no? Kung papaano ka tinulungan ng Lord simula ng kung ano man ang sitwasyon mo noon, before nasa kadiliman talaga ang buhay mo, pero ngayon nilagay ka ng Lord sa liwanag, hindi ba kaya niya rin niyang gawin dun sa mga tao na iwiwin mo? Sa mga tao na dadalhin mo sa Panginoon? Kaya bakit ka matatakot na ikaw mismo ang mag-lead sa mga tao na yan? Dahil sigurado, kapag ginawa mo ang vision, kapag ginawa mo ang assignment na pinagagawa ng Lord, siguradong sasamahan ka niya at hindi ka niya pababayaan. And as the Lord instructed Joshua to take the lead, to bring the people, the Israelites, to the promised land as replacement to Moses, tayo din po, may iniaatang din ang Panginoong Diyos sa atin na gagawin natin. Actually, ito po yung huling habilin. And I know,
mga disciples very familiar with this verse kasi ito po yung verse natin sa vision. Sa Matthew 28:19-20, sabi dito, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Yan. Yan po yung huling commandment sa atin ng Panginoon, no, bago siya mag-ascend sa heaven. So sabi nga, go and make disciples. Ito po yung assignment nating lahat. At kagaya, no, ang sinasabi ng Panginoon kay Joshua, na take courage, huwag kang ma-discourage, huwag kang madismaya, sasamahan kita. Yun din po actually ang pangako ng Panginoon dito sa verse na ito. Ano po sa verse 20? Sabi ng Lord, "And surely I am with you always to the very end of the age." Sasamahan kita hanggang sa huli. Yan. So, wala na pong dahilan, no, para katakutan natin. No, kasi kailangan talaga sa buhay natin, magkakaroon tayo ng spiritual growth, ng breakthrough. And as we have those breakthrough and spiritual growth, kaakibat talaga nito ang bigger responsibility and accountability. No? Pero hindi natin siya dapat katakutan sa buhay natin. Instead, be excited with it, and maniwala ka na ikaw yung gagamitin ng Lord para gawin yung assignment na yan. Hindi ka niya pinagkatiwalaan dahil gusto niya lang. Pero naniniwala siya na inahanda ka na niya for that specific assignment, and alam din niya that you will be victorious in doing that assignment. Ang kailangan lang natin is just to obey, no? Have faith with God, and submit kung ano yung kalooban ng Panginoon. Ayan. And for our conclusion po, sabi dito, we need to be strong and courageous in accepting God's calling for us. He wants us to step up and take charge. He knows that you can do it because He is the one who called you and prepared you. Therefore, do not be afraid or discouraged. Have faith. Choose to obey God, and you will see His great power leading you to victory. Ayan. Magpakatapang tayo mga kapatid, dahil tayo ay tinatawag na ng Panginoon to step up. To take in charge. Ayan. And because siya yung tumawag sa atin, siya rin po yung naghanda sa atin. Ayan. Kaya kailangan nating magpakatapang, piliing sumunod po sa Diyos, at makikita natin ang dakilang kapangyarihan ng Diyos na magdadala sa atin sa mga victory ng buhay natin. Ayan, that will end up po our bonfire message, and I pray na ang bawat isa po ay magkaroon talaga ng courage from the Lord. Ano po yung tapang na gawin ang vision, yung tapang to take the lead. Ayan. Lahat po ng mga blessing na ibinibigay ng Lord, meron talaga yung kalakip na responsibility. And we just need to embrace that. Yan po yung normal na dapat meron tayo. Hindi tayo mananatili na buntot dahil gusto ng Lord tayo ay maging ulo. Diyan po tayo nakadesign to take the lead. Ayan. Sige po, tayo po ay mag-close in prayer. Let us pray. Purihin ka, O Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa kabutihan mo, sa kapangyarihan mo sa aming mga buhay. And alam namin, Lord God, each one of us, Panginoon, lahat kami, Lord God, ay dinisenyo mo for a great purpose, Panginoon. Na hindi kami mananatili, Lord God, kung ano lang kami ngayon. Alam namin, Lord God, that you already given us the victory. You already given us, Lord God, yung courage, Lord God, para magawa namin, Panginoon, yung mga bagay na pinapagawa namin. At mangusap ka po, Lord God, sa bawat isa. Ikaw po ang kumilos sa amin. Bigyan mo kami ng tapang na mula sa iyo, at bigyan mo kami, Lord God, ng obedient heart, Panginoon, na sundin kung ano ang kalooban mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng mataas na papuri, ng parangal, ng pasasalamat. This I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan. So muli, magandang gabi po sa lahat, and see you po ulit sa ating next bonfire. Salamat po, and God bless.
The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
God and thank you po Ate Joanna sa message na hinatid niyo po sa bawat isa sa amin. At alam ko, marami din po tayong natutunan. That's why we continually encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines using this hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating bonfire night. So salamat po sa ating mga pastors, sa mga primary leaders po natin na talagang nagbumobilize for Friday, sa ating mga disciples, leaders, and sa mga invites po natin dito ngayon na nais nyo pong maging part na ating mga online cell group. So marami pong mga leaders dyan na nagko-comment. So pwede po kayo mag-reach out to join, or if you want, pwede rin po kayo mag-leave ng comment if you want to be part of our online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong suportahan ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Lahat po ng ating mga social media sites, i-maximize po natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So Sabado pa lang andun na po inirarally na natin ang ating invitations upang ating mga friends, family, colleagues, ka-cell groups, or mga disciples and even leaders ay makasama natin sa ating panonood at the same time makarinig ng message na ihatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So, thank you and God bless!